Dati nung una kasi si Kuya Willie, Matagal na rin kami magkasama, lalo na sa mga exhibit. Competition, nanalo na yung Pampanga. Bata pa lang siya, sikat na siya sa pag-sculpture. Dadalhin na ngayong araw sa Maynila at sa Tacloban ang mga imahe at lectern. Nakagawa ko ng isang Marian image nga, yung Our Lady of Hope dun sa... Kung wala si Willie, siguro nandyan pa rin, pero walang pagbabago. Ang buhay namin is nandun na eh. Walang kapaguran. It's our life in the past. It's our life in the present. It's our life in the near future pa, kung magkakaroon pa ganong magpe-preserve. Nagsimula akong mag-ukit. Hindi actually ukit, gumawa ng clay sa river bank ng Pampanga River nga, doon sa amin sa barangay Santa Ursula. At siguro elementary pa lang ako noon. At namomolde ko naman siya. At yung iba, pag yung mga gimbang ginagawa ko, ginagamit ng mga elders sa amin, like si Yamang, si tatay, yung late father ko, ginagamit nila during fluvial parade pag sumasali sila sa competition sa Apalit. So, I remember pinagawa ako ng Santo Niño na clay, made of clay. Sa elementary din, kung saan ako nag-aaral sa Santa Ursula Elementary School, palagi akong pinapagawan ng mga graphic material ng teacher ko dun sa blackboard. Palagi ako naiiwan. So, sasabihin niya, Wilfredo, stay, do this one, do this drawing, gawin mo to. So, nagiging regular yon. Kaya, palagi akong nalilate umuwi. Sabi nga ng nanay noon, my late mother, Rusing, sabi niya, ba't palagi ka nalilate? Siguro salbahe ka. Sabi ko, may pinapadrawing kasi ang teacher ko na ganito. Ako parang nagtataka ako, ba't ako na lang ng pinapagawan? Ba't di yung mga classmate ko, interns kami, ba't di sila? Sabi ng teacher ko, nagreklamo nga ako, ma'am, ba't ako na lang po nagdo-drawing, ba't hindi yung mga classmate ko? Hindi sila marunong mag-drawing, ikaw lang marunong mag-drawing. So doon ko nakita, doon ko naintindihan na mayroon akong special gift from God na itong God-given talent na ito. Nagsimula sa pagdo-drawing, paggawa ng clay. Si Willie Layog, kung tatanungin mo ang mga Kapampangan, is already a byword. Kilala na yan sa panduduket, artist, sculptor, lahat-lahat yan. He is already well known around Pampanga. Si Willie Layog, nakasama ko sa simbahan. No? Doon sa simbahan, dahil nga palagi yung sinasabi, yung livelihood ng Betis, especially Betis, dwindling na. No? I mean, yung woodworks, nawawala na kasi during our times, nung mga bata pa kami, ang daming mga magagaling na dyan, mga anluwage, mga carpenter, master carpenter. So pag bakasyon, sumasama kami sa kanila, tapos maraming natututo. Kaya lang, sabi ng mga magulang namin, huwag na kayong sumali dito, mag-aaral na kayo mabuti. Huwag kayo ng inyero, arkitekto. So, nung dumating na yung pagkakataon na yon, marami ang natapos na mga inyero, arkitekto, biglang-bigla, nakalimutan namin yung namin dito, yung livelihood namin, which is really the woodwork. Ito yung Pampanga River on the right side. Ito yung barangay Santa Ursula. Somewhere there, malapit doon, ayun yung bahay namin na sana ko sinilang at lumaki. Ito, sapa na lang yung nandun yung waterways. Ito na yung Pampanga River, heavily silted na.
Ngayon, ito yung Artis Havens Park. Nandun yung bahay namin. Dito sa Pampanga River na to, alala ko na malaking ilog yan. Ilog talaga. Major waterways during the time of pre-Spanish pa o ganyan. Kaya nandito yung mga Muslims na artisans na I believe doon doon yung inherit namin yung pag-uhukit dito. So nung maliit pa ako, dito ako sa Pampanga River, dito ako gumagawa ng mga clay ng sculptures, clay, siguro age 7 or 8, parang gano'n. Yun ang first try ko na na gumawa ng mga rebulto na parang doon ko na-develop yung first nalaman ko na talagang pala yun, inborn yung talent ko, na parang merong nagsasuggest sa akin, or na parang merong kaya mo yan, pwede kang gumawa niyan. So ito, naging sapa na lang yung Pampanga River. Ngayon, itong barangay na ito, dinadaanan natin, Santa Ursula. Parang Paete, meron kaming parallel ng Paete na mga maliliit na kalsada, mga shops sa mga bahay, mga shop, furniture shops. Ito yung barangay namin. At ang daming namin na naturuan mga rito. Na wood carver nahubog namin sila into sculptors. There is a big difference between a wood carver and a sculptor. Yan, mga furnitures, mga ganyan. So yung guild namin, nagtayo ako ng guild na MASU, M-A-S-U, acronym yun na Mandukit Anluwage or Artisano ng Santa Ursula, which is barangay ito. Actually, malambat na kaming may kilalang Kong Willie. Kempang baryo, kaya lang kami masyadong close. Kaya lang niyang may buyang grupo, pinpining maso, nagpepayaos na kami. Yung mga naging grupo niya ngayon, pepayaos na kami para makabuya grupong maso ini. Niyang kay sabi na makyabe kami kayong miyayaliwang competition bangka nito. Mo puro religious simbalo ming ukitan or furniture. Baka kami naman mabiyasa kitang miyayaliwang aspeto na ning art, wood art. Kalupa na ning abstract, mga modern, makanyan. O ito niyang kay linabang kaming competition, UP, miyayaliwa kayong GSIS. Parang gusto ko rin, dahil siya isang maestro na magaling sa mga sculpture, kahit larangan ng mga sculpture, pang hukit, tsaka painting. Parang doon ako na-influence sa kanya. Tsaka isa pa na gusto ko rin maging, minsan kung sakali, gusto ko maging katulad niya na magaling sa mga sculpture, mga figura ng mga santo or iba't ibang mga klase mga sculpture. Ang Santa Ursula, naisip ni Willie na magtatag kami ng grupo na sinasabing maso. Kinukumbinsa namin yung mga kababayan namin, tama na itong kalagayan natin ganito, ganyan. Kami lang ako, Missy, may ka-competition na for merong dukitan. Dito kasi nagsimula yung Dukit Festival. Siya ang pinaka-leader namin dito. At saka natutulungan niya rin yung ibang mga may furniture dito, sculpture and furniture, para umunlad ang barangay namin, ang barangay Santa Ursula. At yung Dukit Festival, pag tinanong mo ngayon, nationwide. Dati, nung nasa simbahan lang kami, ang Dukit Festival namin, pasayaw-sayaw lang sa daan. Wala pa kaming actual. Until such time, yun, sa ni Willie, sa
palagi niyang sinasabi ngayon, nagkaroon kami ngayon ng actual na, no? Actual wood carving. Ini katakin shop yan. Napili ko yung pagiging sculptor kasi yung livelihood namin dito sa Betis is pag-uukit. Besides, kung kukuha pa ako kung makikihalo pa ako, makikisali pa ako sa mga maraming painters sa Manila, parang is long shot. At pupunta ka pa ng Manila o ano. Tsaka hindi naman ako talaga full-time painter noon is ang pagpipinta is parang gusto ko is another profession. Pero full-time sculptor ako. That was na nung pagkatapos ng EDSA, nagkaroon kami ng project, I remember, na sa Ministry of Tourism, na gustong gawin ni late Secretary Aspiras yung Agoo as mini Sevilla kasi palagi siya sa Spain. Binigyan niya ako ng mga pictures na gagawin namin every Holy Week, mga paso. So marami na rin kaming project. Parang tumaas yung namin, yung ekonomiya namin sa pamilya. Parang nagkaroon kami ng biyaya noon, na magandang biyaya. Meron tayong noong una, nung nag-start pala kami, kanya-kanyang iritsan ng mga marunong din magano. Kasi hindi naman lahat ng bagay nakukuha rin sa sa experience. Kailangan din, meron kang nalalaman din. Kasi ang daming introduction ni Willie dyan. Kung pupunta ka lang sa sa shop niya, ang daming introduction. Na hindi mo, ganito pala ginagawa yan. Ibig sabihin, so hindi lang pinag-aral ni Willie dyan, talagang pupunta pa sa ibang lugar, Spain. So every other year, or every year, pag may opportunity, bumabalik ako ng Espanya. At tinatanong ko kung sinong pinakamagaling pa doon. Nagtatanong ko sa mga kaibigan at nabanggit nga nila si Francisco Romero Zafra is from Cordoba. Tinignan ko siya pag uwi ko, ang ganda ng mga trabaho niya. Ang estilo is hyperrealism. Si Arteaga is more on classical. So dalawang school yun. During the time, mga 2009 and 10, nagtuturo na ako sa eskwela talyer ng wood carving. Dinadala dito yung mga estudyante at tinuturuan ko sila. Yung isang course, 7 months, yung isa is 5. So, 2 batches yun. Nakiusap ako sa kanila, sa admin ng eskwela, kung pwede nila ako binyang recommendation na mag-aral mag-apply ng apprenticeship sa Cordoba, which they did. Yun ang unang sama ko kay Edwin. Sinama ko siya sa Europe, sa Spain. Nag-apply kami, magpakilala kami. Kinakatok ko nga yung address niya, yung pinto niya. Sabi ni Edwin, ikaw yung kapatid ko, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi. Ba't mo kinakatok ko? Magpakilala tayo kasi. So, nung finally, na-tiyempo namin nandun siya, pakilala kami, binigay ko yung libro ko, yung parang profile book ng company at saka yung personal ko, yung exhibit. Katatapos lang yung exhibit ko nun sa Metropolitan Museum, my first one-man show. At binasa niya, sabi niya, hindi kita mabibigyan ng panahon ngayon. That was April. Gusto mo, bumalik ka ng September. So, sabi ko, sige, babalik ako. Bumalik ako ng September, nag-train ako sa kanya, under sa kanya yung mga very different yung approach niya. Kasi yung kay Arteaga parang it's up to you kung gusto mong makuha yung estilo, parang meron pa siyang limit, parang may siyang reservation. Si Zafra, talagang ito yung technique ko, ito yung style ko, tutok siya. Para sa akin, yung ginawa kong training kay Arteaga, it's more on classical nga. Mas nakadagdag yun sa akin. 10 days lang ako doon. Mas umangat yung yung pag-develop ng polychromia. La delegada del Distrito número 6 de esta ciudad de Málaga
Señor Don David Santos Naer. Del año en la cripta de este templo, lo mismo que Jesús durante gran parte de su vida, hasta que llegado el momento apropiado, salió al mundo a predicar la buena nueva. También vuestro momento ha llegado. At doon ko natutunan nga yung pagpinta ng mga mata, yung texture ng balat, yung talagang parang tao siya. Na-cut off yung training ko. I was only there for 10 days. Dapat 2 weeks or 3 weeks kasi namatay yung uncle ko, kailangan kong bumalik kaagad. So accommodating naman sila. Senior cut nila yung process na to the point na talagang pinapatayo na magdamag yung ginagawa kong busto, magdamag yung ventilador nila. And I'm grateful for that. Hanggang ngayon, kung magkikita kami ni Francisco, ni Paco, every time na pupunta ako ng Cordoba, andun pa rin yung friendship namin. At hanggang ngayon, hindi ko malilimutan yung binigay nilang kaalaman sa atin. Sabi nga ng tao, pinagpala ka. Pag pinagpala, naukol sa iyo, walang imposible sa Panginoon. Kaya yun, isa sa pinagpala rin si Willie sa kanyang galing. At ang contribution niya dito sa Betis, Church, he is a member of the Betis Heritage Foundation na namamahala sa simbahan ng Betis because Betis was declared a national National Museum by the National Museum. It was declared as a heritage church. And he is vice president of the foundation that takes care of the retablo. Talagang kung titingnan niyo yung retablo, this is centuries old and it's really a work of art. At sila ang namamahala sa maintenance and everything sa Betis Church. Meron siyang image dito, yung ginawa niya, yung Padre Pio. If you would look at the church sa left side, that is his work. The other images there are Spanish times pa kasi tandaan ng mga Kastila yung mga images sa retablo namin. Pero may isang image doon, si Padre Pio, siya mismong gumawa. And his work is very realistic. And he could put tulad ng mga Kastilang artists noon, they preach
through their art. Si Willie parang ganun ang ginagawa niya. Parang nagtuturo. It does not just present a work of art, a beautiful piece of art. No, his art is teaching us something. Alam mo ba, yung mga bata rito, wala nang marunong mandukit. Isa rin sa ni Willie, project ni Willie, magtitrain tayo mga bata. Imagine, big time ka na, no? Wala namang bayad yun. Tanong-tanong lang yan. No? Pupunta ka sa kanya, magano ka, tuturuan ka niya, libre, walang bayad. Talagang masasabi kong maestro siya dahil siya ay isang talagang maimpluwensyang tao sa larangan ng mga gawang sculpture, mga ukit. Isang mabuting tao at matulungin sa katulad niyang mag-ukit. Wala akong masabi dahil siya isang talagang matatawag na maestro. In-establish ko muna yung Betts Galleria that nag-secure kami ng DTI noong mga 1990s. Kailangan yun kasi kailangan na yung receipt. Ano? Noong mga 2000, na ilang tao, after 10 years, parang merong vacuum, merong puwang dun sa puso ko, parang unfulfilled mission, parang ganon, unfulfilled the dream. Ayaw kong manatili as parang yung commercial, yung puro business lang. So, gusto kong balikan yung pagka-artist ko kasi stable na rin kami sa economy. Live namin, yung buhay namin medyo okay na, nakaka-travel kami. So, naghanap ako ng isang paraan para maibalik ko yon through apprenticeship nga. Kung dito na ako talaga sa ecclesiastical art, might as well expert ka na rito, no? Alam mo naman yung natin, yung paggawa ng icon, pag-ukit, ng maribulto. Ang pinaka-expert during the time is Maximo Vicente. Namatay na siya, wala siya napag-iwan ng mga magmamana sa kanya. Nagmamana ng mga trabaho niya, tsaka yung estilo niya. So nag-apply ako ng apprentice dun sa Sevilla nga through yung Instituto de Cervantes. So binigyan niya ako ng list of artists and recommendation. So napunta nga ako kay Arteaga. At tinanggap niya ako kasi nga nung pinuntahan ko siya, ang address niya is 34 Calle Betis. Ang company name namin is Betis Galleria. So meron na kaming instant rapport. Pinabalik niya ako ng 2007, nag-stay ako doon ng one month. I've learned the technique of estofado, yung pag-design ng vestment ng damit ng santo, at polychromia. Initial polychromia, parang gano'n, yung estilo nila doon. At pagbalik ko dito, at nagbukas kami ng showroom sa Olongapo-Gapan Road, inintroduce ko sa mga kasama natin doon, at meron na akong parang binibuild na guild. Yung yung talent niya, kakaiba talaga. Magaling siyang maganda siyang gumawang mga rebulto, parang yung mga tao na attract sa gawa niya. Ganun ang pagkakilala ko kay Kuya Willie. Siguro kung walang Willie Layog, wala na, patay na yung industriya ng pag-uukit. Kasi gaya niyan, dahil nga pag nakikita yung trabaho niya, halos yun na yung nagiging nila na reference. Gusto nilang makopya o maano man lang yung trabaho niya. As an ecclesiastical artist, kailangan kasi mabuhay ka dun sa yung respeto ng mga tao sa iyo. Ganun pa rin yung trabaho mo, tapos ikaw ganyan ka.
So trying to live a good Christian, a good Catholic. Trying to be, hindi naman sa sinasabi ko na ganun ako. No? There was an old woman, matanda, na alas 2 ng mga hapon yata yun. Kasi separate yung studio ko, di ba? From pumasok sa main door ng studio, meron siyang dalang stampita na ng Kristo, Nazareno. Ang tawag sa atin doon, sa Kapampangan, di ba? Tawag doon, Apong Ginoo, no? Yung mga ganon. Sabi sa akin, in Kapampangan, sabi niya, Mang Willie, kayo po ba sa Mang Willie? Opo. Gumagawa po ba kayo ng Apong Ginoo? Sabi niya, pinakita yung stampita. Sabi, hindi po. Hindi po gumagawa kayo ng mga ganyan, ng Apong Ginoo. Hindi po ako gumagawa niyan. Hindi po ako gumagawa ng Apong Ginoo. Ako po ginawa ng Apong Ginoo. So, parang, nagjo-joke ka ba? Hindi po tayo ginawa tayo ng Panginoon. Ang mga yan, mga poon yan, icon. Hindi po Apong Ginoo yan. So, during my mga acceptance speech ng Papal Award, inangkor ko yung anecdote na yon sa speech ko. Siguro sabi ko, kaya ako ginawa ng Panginoon para magtrabaho dito sa mga simbahan as an ecclesiastical artist. I-develop ko yung talent ko dito. Siguro, ginawa ng Panginoon na isilang ako. Gift ng ginawa ng mga Panginoon ng parents ko, para isilang ako. As ganito, siguro, napili ng Panginoon na maging asawa ko si baby, pamilya namin, para suportahan kami dito. At siguro nga, itong pagkakataon na ito, at yung mga kay mga pare, at yung simbahan, in-appreciate yung trabaho ko through this award. Kaya ako, nagagalak at ito, lahat ng trabaho ko, lahat ng galing ko, buong puso kong binabalik sa taas. Ako po si Willie Tadeo Layog, isinilang at lumaki sa Barangay Santa Ursula, Betis. At ako ay isang ecclesiastical artist, sculptor, pintor.